Magandang araw po sa inyong lahat. Bale ito pong lesson na ito ay para doon po sa mga nawawalan na ng pag-asa matuto mag-English. Okay? Napakalaking bagay po ito pag inyong natutunan ngayon. Ito po ay talagang ginawa ko para sa mga baguhan. Okay? At saka doon sa talagang gustong matuto mag-English na nahihirapan po. Bali ito pong lesson na ito ay pinadali po natin at bibigyan ko po kayo ng dalawang pattern na makakatulong po sa inyo para marami po kayong ma-English. Okay? At ang maganda pa po dito ay ang mga ginamit ko po ay yung magagamit nyo rin po agad. Okay? So, kung gusto nyo pong matuto po talaga, magkaroon ng pag-asang malaki, sana tapusin nyo po itong video natin. Okay? So, umpisa na po natin. Okay, magbigay po muna ako ng unang pattern kung saan ay gagawa po tayo ng impormasyon na hindi nagtatanong. Tapos, pagkatapos po natin dito, gagawin naman po natin yung impormasyon na iyon bilang tanong. So, dalawang pong pattern ang matututunan nyo. Kaya marami po kayo may English. Kasi, kasama na rin po dito yung mga action na salita. Napakarami po nito. So, marami po talaga kayong magagawang English na sentence. Tanong at hindi nagtatanong. So, umpisa na po natin. Nilinis ko iyon. Kapag in English po yan, ang una nyo po munang i-translate ay yung tagagawa ng action. Sino ba ang tagagawa ng action? Hindi ba ako? So, yung ko, yan yung una nyong i-translate. I. So, yung I, yan yung unang magiging salita nyo sa inyong English na mensahe. I. Sumunod po ay yung ginawa ko. Ano bang ginawa ko? Naglinis. So, itong nilinis, yan yung ikalawa nyong itatranslate bilang cleaned para sa nilinis. Tapos, ano ba yung nilinis ko? Gumamit tayo ng salitang iyon para maituro yung lugar na nilinis ko. So, yung lugar na iyon na itinuro ko gamit yung iyon, yan yung ikatlong itatranslate nyo sa English. At pag tinranslate yan, it naman. Okay? So, pagsamasamahin lang po natin, I cleaned it. Nilinis ko iyon. Nakapag-English na po agad kayo ng tama. Okay? At ang ibinibigay nga pala na impormasyon ninyo dito ay nangyari sa nakaraan. Sinasabi nyo lang doon sa inyong kausap. Nangyari na. Okay? Isa pa pong halimbawa. Ipinadala mo iyon. Pag in English po yan, ganun pa rin po. Yung tagagawa ng action ng unang itatranslate. So, yung mo, you. Diba? Tapos, isusunod nyo ay yung action na ginawa mo. At yan ay nagpadala ka, ipinadala. Pag in English, sent. Tapos ano ba yung pinadala mo? Yung itinuturo mong bagay gamit yung iyon. So yung iyon ay it naman. You sent it. Ganun lang po. Tapos na. Nakapag-English na po agad kayo ng tama muli. At ang naibigay nyong mensahe ay mensaheng ang impormasyon ay pang nakaraan. Okay? Sumunod, subukan naman po natin itong pangalan ng partikular, itong Ben. Binili ni Ben ito. Binili ni Ben ito. Kapag in English, ganun pa rin po yung pattern. Yung tagagawa ng aksyon, itong ni Ben. Pag tinranslate sa English, Ben lang. Tapos sumunod ay yung action na ginawa ni Ben, itong binili, bought. Tapos, ano yung binili ni Ben? Yung bagay na itinuturo natin gamit yung ito. Yung ito, kapag tinranslate sa English, it. Pag samasamahin lang po natin yung mga English na salita, Ben bought it. Tapos na. Nakapag-English na naman po kayo ng tama. Isipin nyo naman po, napakadami po ditong aksyon na pwede nyong gamitin. At saka yung tagagawa ng aksyon. Pwedeng ko bilang I, mo bilang you, natin o namin bilang we, nila bilang they, niya bilang she kung babae, niya bilang he kung lalaki. O partikular na pangalan na kayo na lang pong bahala na magpalit. Isipin nyo naman po yan. Di ba? Marami na po agad kayo may English, yung gamit na gamit pa. Tapos po, ang dapat nyo lang pong tandaan dito, kasasabi ko lang po na yung mensahe po natin na nagagawa po dito sa lesson na ito ay past tense, pang nakaraan. Ito po, past tense. At ang past tense po ay may batas para masabi po natin na yung action ay nangyari sa nakaraan. At ang sinasabi niya, ang batas ko
para masabi mo na pang nakaraan yung action na yan ay i-spelling mo ayon sa akin, ayon sa past tense. At ang past tense ng nilinis kapag in English ay cleaned. Ibig ko lang sabihin, yung clean na present tense, yung C-L-E-A-N, clean, pag gagawin mong past tense, magiging cleaned, maglalagay ka ng ed. Ang malaking tanong, paano mo malalaman na past tense yan, yung cleaned? Pupunta kayo sa dictionary. Hahanapin nyo yung salitang clean, tapos hanapin nyo yung past tense niya ng clean. At ang ibibigay sa inyo ng dictionary ay itong cleaned, may ed sa dulo. Yung buy, B-U-Y, bili, pag hinanap nyo yung past tense noong salitang yon, bought ang ibibigay sa inyo. So, kailangan nyo ng dictionary. Ganun lang kasimple at makakagawa na po kayo ng ganitong klaseng English sentence. Okay po? So, kayo na pong bahala mag-practice nitong iba pa. Okay? Pero nasabi ko na sa inyo yung pattern at saka kung paano i-spelling yung inyong English na salita para maging past tense. Ngayon, gawin na po nating tanong. Itong dalawang halimbawa po nating ito. Okay? Nakabibigay ko lang. So ito po yung aking gagawing tanong. Nilinis ko iyon. Gagawing tanong natin yan, yung nilinis ko iyon. Okay? Pag ginawa ko po yung tanong, ito po ang mangyayari. Nagawa ko bang linisin iyon? So, ganun ang mangyayari pag ginawa mong tanong yung nilinis ko iyon. Nagawa ko bang linisin iyon? Okay? So, para magawa po nating tanong yung nilinis ko iyon, kailangan po natin ng tulong nitong salitang did. Okay? Na yan yung unang salita sa inyong tanong. At itinranslate ko po yan bilang nagawa bang. Ulitin ko, nagawa bang. At ako na lang po ang nag-translate niyan kasi hindi nyo po yan makikita sa dictionary. Kaya ako po tinranslate yung did para lang maunawaan nyo ng mahusay. Atin-atin na lang po yan. Okay? Kaya sana doon sa magtatanong, bakit wala naman po sa dictionary yan, nagtatranslate po kayo ng ganyan. Para lang matutunan nyo ng mahusay. At yan naman po ay tama naman po yan, yung ibinibigay na ideya niyan para sa did, yung nagawa bang. Kaya kung gusto nyong mas humusay pa sa English, na talagang eksaktong-eksakto yung ideya nyo sa Tagalog, edi tandaan nyo na lang po ito, nagawa bang. Kasi para sa akin, yan yung pinakamalapit na salita para sa did. Okay? So, ang gagawin nyo lang, yung did ang iuuna nyo, tapos ang isusunod nyo ay yung tagagawa ng aksyon. At yan ay yung ko bilang I. Tapos, isusunod nyo ay yung mismong aksyon na ginawa ko. Yun yung linisin bilang clean. Okay? Tapos yung iyon bilang it. Tapos question mark sa dulo. Pagsamasamahin lang po natin. Did I clean it? Did I clean it para sa nagawa ko bang linisin iyon? Na-English na po agad natin. Did I clean it? So, napakadali lang. Nagawa na po nating tanong itong nilinis ko iyon bilang nagawa ko bang linisin iyon. Nasa English ay did I clean it? Okay? Sumunod ay itong ipinadala mo iyon. Gawin po nating tanong, ipinadala mo iyon. Pag ginawa po nating tanong yan, nagawa mo bang ipadala iyon? Nagawa mo bang ipadala iyon? Di ba? Pag in English po yan, did uli, tapos sumunod ay yung tagagawa ng aksyon at yun ay mo. Tapos sumunod ay yung aksyon na ginawa mo. Yang linisin bilang clean, tapos yung iyon bilang it. Did you clean it? Did you clean it? So, nagawa na naman po nating tanong. Yung pangalawang halimbawa po natin. Okay?
Ngayon, subukan naman po natin itong kay Ben. Okay? So, ito po yung hindi tanong na ginawa natin para kay Ben. Binili ni Ben ito. Pag ginawa pong tanong yan, yung binili ni Ben ito ay nagawa ni Ben bang mabili ito? Nagawa ni Ben bang mabili ito? Kapag in English po natin yan, ganun pa rin po sa tanong. Did Ben buy it? Did Ben buy it? Did Ben buy it para sa nagawa ni Ben bang mabili ito? So, ganun lang kadali. Kaso, meron po kayong dapat tandaan. Okay, sa paggawa ng tanong o paggagawin po nating tanong itong ating mensahe na sa unahan na hindi nagtatanong. Meron po kayong dapat tandaan kasi may pagkakaiba po yung dalawa pagdating sa spelling ng aksyon. Kung mapapansin nyo, dito sa tanong natin, naging clean. Naging pang present tense yung spelling. Ang spelling kasi ng clean sa present tense ay C-L-E-A-N. Clean. O kaya nilalagyan nyo ng S sa dulo. Ngayon, ang dapat nyo pong tandaan, pag ginawa po nating tanong, gagawin nyo ang spelling niya ng naka-present tense. Naka-present tense na dapat aayon sa pronoun na I, you, we, they. Yung maaaring i-partner po dito sa mga pronouns na ito. Okay? Hindi po sa he o she. Ang ibig ko lang pong sabihin, kasi po ang you, pwede nyong i-partner sa clean. Yung walang S sa dulo. Okay? Yung I, pwede nyong i-partner sa clean, walang S sa dulo. Yung we o they, pwede nyong i-partner sa clean, yung walang S sa dulo ang spelling. Yun po ang ibig ko sabihin. Naka-present tense po yung spelling ng ating action na hindi po kayo maglalagay ng SOES. Na, kasi pag naglagay kayo ng SOES, ipinapartner po yan sa he o she na pronoun o salita. Ang kailangan nyo pong tandaan ay pwede lang i-partner sa I, you, we, they. Okay? At yan ay yung hindi po kayo naglalagay ng SOES sa dulo o IES sa dulo. Yung, kumbaga, yun yung pinaka base form na spelling. Pag sinabing base form, siya yung original na spelling. Yun na lang ang tandaan nyo. Ano bang original na spelling ng clean? E di C-L-E-A-N. Ano bang original na spelling ng send? E di S-E-N-D. Ano bang original na spelling ng wash? Di W-A-S-H. Yung, ang tatandaan nyo na lang po ay yung ano ba yung original na spelling ng naturang salita, nung naturang action o yung verb na tinatawag. At yun na yun. Yun ang inyong gamitin para makagawa po kayo ng tamang tanong sa English. Ngayon, may magtatanong dyan, di ba sinabi nyo pang nakaraan yung tanong natin, bakit pang present tense yung ginamit yung spelling sa action na ginawa ng ating pinag-uusapan? Bakit naman po ganun, sir? Ang sagot dyan, gumamit kasi tayo ng did. Ang did, yan ay senyales na ginawa natin yung naturang aksyon sa nakaraan. Bawal po kasi na yung did ay sinasabi niya na pang nakaraan ito, tapos yung action natin naka-spelling ng pang nakaraan din. Mali po yun. Dumodoble yung bigay mo ng impormasyon patungkol sa panahon na kung saan nangyari yan. Mali po yun sa batas ng Ingles, yung dumodoble. Sinabi mo na ng pang nakaraan, gumamit ka ng did, sasabihin mo pa uling pang nakaraan. Doble-doble na. Parang ganun po yun. Mali yun. Dapat isa lang yung
yung pang-senyalis mo na pang nakaraan yung tanong mo. So, para nga maitama yon, gumagamit tayo ng did. Yung did na tinatawag na auxiliary verb o helping verb, yan ang ginagamit natin na tagabigay ng senyales na sa nakaraan nangyari, yung naturang aksyon. Na yung aksyon na ito ay dapat naka-original na spelling. At yun ay yung naka-present tense na umaayon sa pronoun na pwedeng i-partner sa I, you, we, o they. Okay? So, yun lang yung dapat nyo tandaan at makakapagtanong na kayo ng tama sa English na pang nakaraan. Okay? So, sana lahat ng sinasabi ko ay tatandaan nyo kasi bawat salita na sinasabi ko, importante po talaga. Kasi dinidetail ko, dinidetalyado ko yung bawat salita na sinasabi ko sa inyo. Okay? So, pag nalilito po kayo kung paano i-spelling yung inyong present tense, kuhanin nyo lang yung original na spelling ng action sa dictionary. Kasi yung original na spelling ng naturang action o naturang salita sa dictionary, siya yung pinakamalaking salita. Pagdating sa past tense niya, medyo lumiit na yan. Ganun po yun. Okay? So, sana po nakatulong ng malaki sa inyo itong ating lesson ngayon na talagang sa palagay ko malaking bagay po ito para magkaroon na po kayo ng pag-asa na matuto mag-English na kahit pa po ngayon palang araw na ito ay makakapag-English na po kayo ng tama at yung talagang makakahabol po kayo sa magagaling, kumbaga. So, sana po pag-aralan ng maigi, i-practice po itong lahat ng mga aksyon natin dito. At maraming salamat po dun sa mga tumutulong po sa page natin sa pamagitan ng pagsasubscribe para buwan-buwan ay meron po tayong natatanggap na tulong. Maraming salamat po. At doon din po sa para makita rin po ng iba, maraming salamat po doon sa nag-share ng ating mga videos at nagla-like. At doon po sa gumagamit nga pala po ng Shopee na gustong bumili, kung okay lang sa inyo, gamitin yung Shopee link natin para magbigay ng commission po sa page natin kahit sa maliit na commission lamang, piso, 2, 3 na iipunin po natin yan. Na wala pong dagdag na presyo sa inyong item na mabibili sa item na nakikita nyo sa ating page o sa sarili ninyong item. So maraming salamat po. Mag-aral ng maigi ha. Ito po ay para sa inyo. Maraming salamat po.